Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! To praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang tayo watching, but tayo rin po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo pa ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Who compares to you? You set the stars in their place. You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, no one will ever compare. When the evening fades, you call forth songs of joy, and as the morning wakes, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
no one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, indeed you are. No one will ever compare to you. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa mga nanonood po ng live ngayon, wag natin hayaan na tayo ma-distract at mag-focus po tayo sa message na ating mapapakinggan for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Vernasnet, a leader of leaders, one of the staff of School of Leaders 1, and a graduating student. Let's welcome Jemarie Tolomia. Good evening. Ayan, good evening po mga ka-Bonfire. Good evening po sa lahat ng mga nasa live tonight. Ayan, so binabati ko po muna ang ating butihing pastor, ni si Pastor Rami, sa kanya po kasama na si Pastora Adelia. Ayun, salamat po sa opportunity muli na ipinagkaloob niyo po sa akin to share and to speak the word of God po tonight. Ayan, so good evening po sa lahat ng mga leaders, primaries, and sa mga disciples, and also po sa lahat ng invites ngayong gabi. Ayan, so bago po tayo
tayo dumako, syempre sa ating pong pagsasaluhang salita po ng ating Panginoon, tayo po muna ay mag-opening prayer. Sige po, let's pray. We praise you, Heavenly Father, Panginoon, Lord God. We thank you, Panginoon, muli, Lord God, sa gabi na to, Panginoon, na kami po ay iyong pinagkaisa, Lord God. Lord, I pray na patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, na maunawaan at magkaroon po talaga, Lord God, ng understanding and also, Panginoon, application, Panginoon, sa message, Lord God, na amin pong babahagian, Panginoon, tonight, Lord God. Patuloy, Panginoon, na buksan mo ang mga puso't isipan, Panginoon, ng lahat ng mga makakapanood, Panginoon, lahat ng mga invites, Panginoon, na patuloy na in-encourage, Panginoon, ng bawat primaries, bawat leaders, Lord God, is patuloy, Panginoon, na sila po ay mag-engage, Lord God. Continue to touch their hearts, Panginoon, na muli, Lord God, na makilala ka, Lord God, at muli, Panginoong, unawaan, Lord God, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabi na to, Lord God, patuloy ko pong pinagpipray, Lord God, na patuloy mo kong samahan, Panginoon, sa ibabahagi ko pong mensahe mo, Lord God, na tanging mga salita mo, Lord God, ang siyang mamutawi, Panginoon, at siyang kumilos, Panginoon, sa gabi na to. Patuloy, Lord God, to give us your wisdom, knowledge, and strength, Lord God, to apply it and to reflect, Panginoon, sa lahat ng services, Panginoon, na nagagawa namin tonight. Muli, Lord God, ikaw po siyang pinagpupurihan at pinasasalamatan namin sa gabi na to. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, good evening po muli mga ka-bonfire. So, sa ating pong pag-uusapan tonight, ayan. So, nais ko lang pong tanungin ang bawat isa sa atin. Ayan. So, sa iilang buwan po ng paglilingkod talaga din natin ngayong year 2026 sa ating pong Panginoon. Ayan. So, kamusta po ang journey ng bawat isa sa atin? Ayan. So, especially po sa mga bago pa lang, especially po sa natapos nating life class, Sol 1, 2, and 3. Ayan. So, kamusta po yung inyo pong paglilingkod sa ating pong Panginoon? Ayan. So, dahil po ngayon ang message po or ang ating pong pag-uusapan ay ang buhay po ng isang prophet or isa pong character din sa Bible po. Ayan. Which is si Elijah. Ayan. So, I hope na ito pong story ni Elijah is nasusubaybayan po talaga ng bawat isa sa atin and sa ating pong mga iba pang primaries, mga iba pang leader and disciples. We are all aware kung ano po ba yung story na meron po si Elijah. Ayan. So, para po sa ating, text po for tonight, open po natin ating mga Bible sa 1 Kings 19, verse 1 to 18. Ayan. So, NIV version po. Sabi po dito, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Elijah was afraid and ran for his life when he came to Beersheba in Judah. He left his servant there while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and jar of water. He ate and drank and then lay down again. 7. The angel of the Lord came back and the second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. 8. So he got up, ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and He went into cave and spent the night. The Lord appears to Elijah, and the word of the Lord came to him, What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, turned down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. 11. The Lord said, Go out and stand in the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire.
And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mount of cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" 14, he replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant. Turn down your altars and put your prophets to death. With the sword, I am the only one left. And now they are trying to kill me too." 15, the Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel. And anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as a prophet." 17, Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael. And Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. 18, yet I reserve 7,000 in Israel all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. Ayan. So sa ating pong topic tonight, ayan, ito po is be faithful until the harvest. Ayan. So kung susundan po natin or kung babalikan po natin ulit yung binasa po nating text kanina, di ba? Marami po sa atin or marami pong katulad siguro or naka-experience po talaga sa atin nung naging journey or naging paglilingkod din na meron po si Elijah. Ayan. So sabi nga po, maybe we've been serving God for a long time, di ba? We've been praying, leading or sharing the gospel and discipling others. But sometimes, we don't see the result we were hoping for us to begin, di ba? And wonder, Lord, is my labor making a difference? Di ba? So kung titignan po natin, isa po si Elijah, di ba? Sa mga character na meron pong Bible talaga, na sinubok din po talaga yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Na makikita po talaga natin dito na hindi rin po naging madali yung naging journey niya bilang isang naglilingkod po sa ating Panginoon. So sabi nga po, but the truth is every disciple and every leader, di ba, will experience moment of discouragement. So even the greatest servant of God po faced them, di ba? So wala po ni isa sa atin, di ba, talaga ang or ang hindi makaka-experience na hindi po tayo susubukin talaga. 'Di ba lagi po nagiging reminder din talaga sa atin, 'di ba, na kung hindi tayo sinusubok, baka wala nang nangyayari sa atin. So sometimes those battles or struggles po na kinakaharap natin bilang mga naglilingkod talaga sa Lord is part po talaga siya to have growth, 'di ba? To depend as talaga sa ating Panginoon, 'di ba? So yun po yung nangyari kay Elijah dun sa ating pong nabasa talaga or sa ating pong text tonight, 'di ba? So sabi nga po, even the greatest servant of God faced them. So the question is not whether we will become tired or discouraged, but the question is, we will remain faithful. Diba? So comment nga po natin yan. Patuloy po ba kayong magiging faithful sa ating Panginoon despite na ating pong nararanasan as of tonight? Ayan. So this is exactly what we learn po from the book of 1 Kings. So yun po, tonight I want to encourage everyone po with this message. Ayan. Yun nga po ang ating team is to be faithful until the harvest. Ayan. So kung kakamustahin po, ayan ang bawat isa sa atin ulit. Ayan. So kamusta po ang journey po ninyo? 'Di ba? Sa half of month po na tayo ay naglilingkod at nagpapagamit po sa ating Panginoon. 'Di ba? May iba po sa atin dito, we experience a lot of discouragement, a lot of emotions, 'di ba? Ibang leaders nakaranas na rin po talaga na maiwanan ng kanila po mga members, 'di ba? May mga leaders mismo ang siyang nawala, 'di ba po, sa paglilingkod. But yun nga po, kung titignan po natin, 'di ba? Dito po sa message na to is to God want us to be reminded sa buhay po talaga through story and life of Elijah po talaga that sometimes, 'di ba, we are focused sa mga bagay na kinakatakutan natin. 'Di ba po? Sa mga bagay na nagpapa-discouragement sa atin, sa mga bagay po talaga na nakaka-burn out, 'di ba? So, yun nga po kapag sinabi natin, siguro po yung iba dito, kapag nung una po ninyo o una nating nabasa yung story neto ni Elijah, siguro po yung iba sa atin mapapansin,
'di ba kung gaano po nag-focus si Elijah sa takot, 'di ba, sa discouragement, sa burnout na meron po siya. But yun nga po, but I believe, ayan, God want us to see something or some even greater dito po sa story ni Elijah. 'Di ba? Na after po ng victory, 'di ba kung babalikan po natin sa book sa 1 King na 18, ayan, makikita po talaga natin, 'di ba, naitawid na po. Kumbaga parang after the victory on Mount Carmel, ayan, Elijah expected everything to change. Instead, he faced opposition. Na iba po, 'di ba, na parang nilulook forward na po niya na parang there's something breakthrough na mangyayari kasi na po nalagpasan na there is victory na. Pero what happened next? 'Di ba? He faced opposition. Iba po yung nangyari. 'Di ba? So sometimes tayo po bilang mga naglilingkod sa Lord, we fear to face challenges talaga sa ating buhay. 'Di ba na minsan nagiging katulad na rin tayo ni Elijah 'Di ba na parang after the victory, after ng ilang breakthrough lang, we expect something more, 'di ba, sa ating paglilingkod talaga sa ating Panginoon. But ang tanong po is paano kaya kung tayo rin mismo is humarap po talaga sa opposition or sa opposite ng nangyayari po sa ating buhay. Ayan. So sabi nga po, he became discouraged and wanted to quit. Ayan. So this time or ito pong oras na to, the Lord want us to motivate po talaga ng itong message na to, 'di ba? Na kung may iilan man po sa atin tonight, 'di ba? Ang nakaka-feel ng discouragement, gusto na mag-quit, nahihirapan na, napapagod na, nakaka-drain na, 'di ba? So the Lord want us po talaga to notice na ano ba yung mas importante sa atin, 'di ba? Yung present ba or itong ministry na meron tayo. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, but notice what God did, 'di ba? God didn't tell Elijah, your ministry is over. Pero ano pong ginawa ng Lord, 'di ba? Nung nararanasan po ni Elijah na nadi-discourage na siya, gusto niya na mag-quit, 'di ba? Sabi nga po dito, because God's work did not stop just because Elijah become discouraged. Ayan, the same is true for us tonight, 'di ba? Na kung tayo man po is nakaka-feel ng discouragement, 'di ba po? Kung tayo man po is nakaka-feel na nakakapagod na, 'di ba? Nakakapagod na, nagiging na lang. Na para bang sumusunod na lang talaga tayo for the sake na naglilingkod kasi tayo. But hindi po kasi tayo doon dinesign ng ating Panginoon. Instead, sabi nga po, as disciples and leaders tonight, there will be times when we feel tired and wonder if our efforts are making a difference. 'Di ba? As of now po, baka hindi pa natin nakikita talaga na may nagbabago ba? May kumikilos ba? May nangyayari ba sa ginagawa kong paglilingkod sa ating Panginoon? Ayan. So sabi nga po, but God remind us, ayan, through the story of Elijah po talaga, that the harvest is still coming. Ayan. So the question is, why does God want us to be faithful until the harvest? Ayan. So first point po na nakita ko po dito sa story is, be faithful because God purpose was greater than your disappointment. Ayan. So, hindi lang po talaga si Elijah ang naka-experience na ma-disappoint. Diba? So, kamusta inyo nga po yung iyong pong mga leaders? Sige nga po, pakibati nga po natin yung ating mga leaders ng good evening. Ayan, i-mention nyo po sila, diba? Nakamusta nyo na po ba yung inyong mga leaders? Ayan, para po sa mga disciples na nag-process pa lang, na nakapag-undergo pa lang ng life class, Soul 1, 2, and 3. Diba? Na baka nafe-feel na nating nakakapagod no? Pero yun nga po, makikita talaga natin na hindi lang pala si Elijah ang nakaka-feel ng disappointment, kundi sometimes tayo din. Di ba po? Aminin man po natin sa hindi, we feel those moments. Pero yun nga po, the Lord want us talaga na makita, di ba po, itong picture or ito pong story ni Elijah, na kahit po nag-reach na siya to his lowest point, dito po sa chapter na to, 'di ba? Na-experience po niya yung great victory. Yun nga po sa chapter 18, 'di ba? Na-experience niya yung greatest victory. But ayun nga po, sabi dito, fire came down from heaven and the people declare, the Lord, He is God. 'Di ba po? So makikita po talaga natin or naisip po ni Elijah that moment na finally,
'Di ba? Yung itong mga Israelites na to, babalik na sila sa Lord. 'Di ba? Yun po yung agad na, naisip niya at that moment. But sabi nga po, but that's not what happened. Ayan, instead of revival, Jezebel threatened to kill him. Instead of celebrating, Elijah ran into the wilderness. He sat down under a broom tree and pray. Sabi po ni Elijah, 'di ba? I have had enough, Lord. Take my life. Ayan, so kung tayo po, kung titignan or kung kakamustahin po, paano po ba tayo humaharap sa moment of discouragement na meron tayo a day? Di ba po, makikita po talaga natin dito na sabi niyo na rin po ba to sa Lord, na Lord, ayoko na Lord, di ba? Kunin mo na ako Lord, nahihirapan na ako Lord. Di ba? So ganun din po yung na-experience ni Elijah that moment. Kasi nga po, di ba, ang ina-expect kasi niya, revival breakthrough. Pero iba po yun nangyari. So sabi nga po, why? So it wasn't just because Elijah was tired, he was disappointed. So his expectations did not match reality. He thought everything would change after one victory. So sometimes na po we are like Elijah. Di ba? So madalas din po talaga nating nasasabi, di ba, na Lord, I have been serving you faithfully. Di ba? Why haven't things changed? Bakit wala pa rin pong nangyayari? Anong petsa na Lord? Di ba po? Na parang I've been praying for my family. Bakit mas lalo kaming nagkaroon ng problem sa family namin, 'di ba? So, bakit ang tagal ko na Lord na nagdi-disciple, bakit hanggang ngayon wala pa ring growth, wala pa rin akong nabibuild na leaders, 'di ba? So, tayo lang din po talaga personally yung makakasagot ng mga ganong katanungan po natin sa ating Panginoon. 'Di ba? Na are we serving the Lord faithfully? 'Di ba? Nandun pa rin po ba na okay po yung altar life natin? Okay tayo? Okay talaga yung relationship natin kapag ikaw na lang talaga at ang ating Panginoon. So yun nga po, our expectation, sometimes hindi po talaga sila nagme-met, 'di ba? Na minsan it begins to parang lose our heart, 'di ba, in serving the Lord. But sabi nga po, but notice God responds sa sinabi po ni Elijah. 'Di ba sabi nga po, but notice God responds. God did not say, ayan, Elijah, you're done, 'di ba? Pero kung babasahin po natin ulit, ano po kaya yung sinabi ng Lord kay Elijah? 'Di ba sabi po niya, go back the way you came. 'Di ba? Then God gave Elijah another assignment. 'Di ba sa lowest point po ni Elijah, nung sinabi po niya sa Lord na take my life, hindi po yun iba po din yung naging respond ng Lord Instead po na sabihin ng Lord na, sige na, okay na, tapos na. Di ba po, ang ginawa po ng Lord is, go back. Di ba, sinabi po niya, go back the way you came. Di ba? So bakit? Bakit daw po kaya binigyan pa rin ulit ng panibagong assignment ng Lord yung journey na meron po si Elijah? Dahil nga po, 'di ba, mas malaki talaga yung purpose ng ating Panginoon compare sa disappointment na meron po tayo or sa nararamdaman po natin. Sabi nga po, 'di ba, why? Because God's purpose was greater than Elijah's disappointment. So tayo po bilang mga disciples and leaders din, 'di ba? We will experience po talaga discouragement. Marami po talagang makakapag-break sa atin. Marami po talaga tayong mararanasan na iba't ibang level of pain, iba-ibang klase, iba-ibang tao. 'Di ba na magkakos po talaga sa atin ng gantong feelings. Pero yun nga po, but discouragement does not cancel God's calling. So our purpose po is still the same. 'Di ba? Ano man po yung maranasan natin, ano man po yung ma-feel natin, 'di ba? As long as that we are focused dun po sa purpose ng Panginoon sa buhay po natin, 'di ba? Mananatili pong hindi makakansela, 'di ba, yung calling po ng Panginoon sa atin. The Lord will give and give and give sa bawat isa po sa atin kung ano yung purpose na meron po tayo. 'Di ba? Hindi po to parang to punish us, but to see the greater value pa doon sa paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon. So sabi nga po, our purpose is still the same, 'di ba? Share the gospel, winning soul and make disciple. So tonight, 'di ba, kung meron pa rin po talaga sa atin na nakaka-feel na si leader kasi panay remind din. Si leader kasi ang kulit-kulit 'di ba? So may i-appreciate po natin yung mga ganong klase ng pangungulit or pag-aalaga po sa atin ng ating mga leaders, 'di ba? Kasi it reminds us lang po talaga to go back, 'di ba? Sa
iyo pong paglilingkod na meron sa ating Panginoon. Di ba? Hindi talaga po tayo exempted to feel those discouragement. But the Lord want us, di ba, to move forward. Di ba? Despite kung ano may nararamdaman mo, ano man yung pinagdadaanan mo, di ba? Despite na anong mang pagdaanan pa ng bawat isa sa atin, is napakahalaga po talaga na mag-move forward talaga tayo sa assignment na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. So sabi nga po, as long as God had given us an assignment, He is not finished yet. Diba? So don't let your disappointment cause you to abandon the purpose God has given you. Diba? So wag na nating hayaan po talaga, diba, na matagal na nga po tayo sa ginagawa natin, tapos ang ending po pala is mawawala din tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Diba? This is not for the sake of our leaders, of our primaries, or for the sake of other pastors, di ba? Hindi po to kasi ito pong paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon is may purpose po talaga. Di ba? Hindi naman tayo ilalagay ng Lord sa sitwasyon or sa anumang kinalalagyan mo ngayon nang hindi mo malalagpasan yan. But the Lord wants you to see the bigger picture or the bigger purpose po kung bakit mo nararanasan as of tonight yung mga pinagdadaanan mo. Ayan. So, second point po is, be faithful because God's plan continues through obedient servant. Ayan. So, sabi nga po sa, ayan po, ang verse po dyan is yung 14 to 15. Diba? So, after nga daw po na ma-encourage, or after encouraging Elijah, diba, God did not tell him to stay in the cave. Instead, He said, go back the way you came. So, yung Lord po, in-instruct pa po niya ng another assignment pa. Di ba si Elijah? Hindi po niya sinabi na, sige na, tapos ka na, pahinga ka na. Di ba? Hindi po ganun, kumbaga, hindi ganun nag-response yung Panginoon. And ano daw po ba yung sinasabi nito naman sa atin? Di ba? Bakit ba yung story ni Elijah is kailangan tayong mag-reflect sa gantong paglilingkod? Di ba? Sabi nga po, even though Elijah wanted to quit, God's missions did not stop. Di ba po? So minsan may mga times po talaga sa buhay natin na kapag po tayo ay napapagod, kapag po tayo ay nadidrain, ano po yung una nating nagiging response? Or ano po yung parang lumalabas una sa ating pong mga bibig? Di ba po na parang ang lagi nating sinasabi is ayoko na. Ayoko na, Lord, di ba po? So, ganun din po yung napagdaanan ni Elijah, that moment, di ba, na parang gusto na po talaga niya mag-quit. So, God's mission did not stop kapag po tayo is nakakaranas po talaga na gusto na nating mag-quit. Di ba? So, God was already, preparing the next leader who would continue His work. So, one of them daw po was Elisha, who would eventually succeed Elijah as prophet. Ayan, so marami pong pinagdaanan, di ba, si Elijah. But ano po yung nagpapatuloy sa kanya? Kung bakit po talaga, bakit po siya patuloy na binibigyan pa rin ng assignment ng ating Panginoon? Di ba? It's because of his obedient heart, or as being obedient servant po ng ating Panginoon. So this message po, or this point, remind us that God's plan is always bigger than one person. So His kingdom does not depend on one leader or one disciple. God continues His work through faithful servant who obey His calling. Ayan, so kung tayo po is patuloy talagang magiging obedient servant ng ating Panginoon, di ba, hindi po ito papasok lang sa sa oras na papabor lang po sa atin yung mga nangyayari. Di ba? Kasi kapag po ganun yung expectation natin in serving the Lord, na ay pag naglingkod ako sa Lord, ibe-bless niya ako Di ba? Ay pag naglingkod ako sa Lord, magiging boom yung career na meron ako. Di ba? Magiging okay yung family ko in the future, di ba? Pero kamusta yung paglilingkod mo sa ngayon? Di ba? Matatawag ka pa rin bang obedient servant ng ating Panginoon? Despite na ikaw man ay ma-discourage, ikaw man ay manghina, ikaw man ay magkasakit, di ba po? So doon po makikita talaga na susubukin po talaga tayo to test our obedience talaga sa ating Panginoon. And to see that God has a bigger plan po talaga over one person, over one event sa ating pong buhay. So yun po, I hope na yun nga po itong second point po natin is patuloy nyo pong makita talaga. Di ba na yung yung pagkakaroon po talaga natin ng obedience sa ating Panginoon will not, hindi lang po siya for the sake na naglilingkod tayo. But God
yun nga po, as leaders and disciple, our calling is not only to win souls, but also to make disciples who will continue God's work. So kung ngayon po na magkikwit ka, 'di ba? Paano na lang po yung plano ng Lord na naka-ready na for you? 'Di ba? Paano na lang yung mga hinahandaan or pine-prepare na ng Lord na assignment mo kung ngayon pa lang hihinto ka na, aayaw ka na, mag-chat ka na kay leader na ate, kuya, aalis na po ako, ayoko na po. Or minsan nga, wala na eh. Di ba po? Hindi na nagpaparamdam eh. So kung titignan po natin yon, yung mga ganong character pa rin na meron tayo, di ba? Not to invalidate feelings or parang emotion kung ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. But the Lord want us, di ba, na ano man yun na nararamdaman or nararanasan natin, is hindi po yun yung dapat maging dahilan na tayo ay magkikwit at iiwan ang gawain. 'Di ba po? Ano man yung makasakit sa atin, 'di ba? Kung tayo po is focus talaga and obedient sa ating Panginoon, 'di ba makikita po natin na hindi talaga kasi ako exempted kapag ako is naglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Mararanasan ko talaga 'to, 'di ba? So hindi lang po siya to encourage ourselves pero yun nga po, nang dahil sa meron po tayong gumagabay. Di ba? Imagine po, si primary, si leader, si pastor. Di ba? Paano kung sila po is nag-quit na? Di ba? Yun na lang din po minsan yung titignan natin di ba? To continue, to move forward. Di ba? For example, sabi na po natin, ang ating Panginoon, di ba? Kung nung siya po is nasa Kalbaryo, 'di ba? Paano po kung hindi niya tinuloy din yung mission na binigay po sa kanya ng ating Father, 'di ba? Baka po talaga wala din talaga tayong matatawag na eternal life na siyang ibinabahagi natin sa lahat ng taong pinagkakaloob din sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So your calling is not to quit but to fight, 'di ba? A good battle, 'di ba po, na meron talaga tayo, 'di ba? Have the good fight po talaga of our faith. 'Di ba kasi dito po makikita talaga na if we are being faithful sa ating Panginoon, 'di ba? Hindi natin maiisip agad na ay alis na ako, pagod na ako, drain na ako. 'Di ba? Hindi natin makikita as burden yung gawain. Amen po ba? 'Di ba? So makikita natin na hindi na muling papasok sa utak natin yung ganong scenario or ganong sasabihin po talaga ng kaaway sa atin, di ba? Na yun nga po, let us focus, di ba? Dun sa paglilingkod na ginagawa po natin sa ating Panginoon. Kasi mag-quit man tayo sa hindi po matitigil, di ba? Yung plano, yung harvest or yung calling po talaga na gustong gawin ng ating Panginoon. So sabi nga po, one day someone shared the gospel with us. Diba? Muli po nating alalahanin yung time na in-encourage tayo, na may nag-chat sa atin, na may nag-message sa atin, diba? Na itong friend natin, physically tayo in-invite sa ating mga church, 'di ba? So makikita po talaga natin na someone disciple us. So even in a moment po talaga na tayo ay nanghihina, na de-discourage, 'di ba? Lapit po tayo lagi sa ating mga leader. As po tayo ng prayer, 'di ba? Wag talaga tayong agad-agad namang nagdedesisyon na ayoko na ate, ayoko na kuya. Kasi even po talagang mag-quit tayo, 'di ba? Hindi matatapos yung calling ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po paki-comment nga po diyan sa ating comment section na I want quit, 'di ba? Hindi tayo titigil, 'di ba? So patuloy po talaga tayong mag-strive pa and mag-aim pa talaga ng mas maayos po na paglilingkod sa ating Panginoon. So sabi nga po, when we faithfully disciple people, God missions continues from one generation to the next generation. So alam ko naman po na we are all aware of the news na meron po talaga tayo as of today. 'Di ba? So kung makikita po natin, nakakadurog po ng puso. 'Di ba? Siguro po baka may mga nagagalit kasi kung titignan po natin, kabataan po yung dinadali ng kaaway ngayon. Bakit? Kasi it's time for us to go. 'Di ba? It's time for us to move forward, 'di ba? Tayo naman po yung magpagamit na talaga sa lahat po ng mga kabataang nandito, especially sa mga disciples, sa mga invites. 'Di ba? We are calling you. 'Di ba? God's calling you, 'di ba? Not just to help this country or to help this nation, but for you to be useful, 'di ba? Yung buhay na meron ka. So continue talaga tayong sumunod sa ating mga leaders, 'di ba? Continue to pray, especially sa mga kabataan po talaga, 'di ba? Ano man po yung hindi man po tayo makakatulong talaga physically, 'di ba? But your prayers is the one of the key, 'di ba po, for this generation. Amen po ba? So third point, sabi nga po, be faithful because God brings the harvest beyond what you
can see. Ayan. So sabi nga po, 'di ba, si Elijah, ang nakikita niya na po talaga is yung revival. Pero ano po yung ginawa ng Lord, 'di ba? The opposition or the opposite ng kanyang ine-expect. 'Di ba? Bakit? Because God want us to see the harvest beyond what you can see. So sabi nga po, even after God spoke to Elijah, he still believed he was alone. Di ba kinausap na po siya ng Lord, pero ang alam po, ang nafe-feel pa rin niya is, I am the only one, Lord. Di ba? Ako na lang, Lord, yung mag-isa eh. Di ba? Pero sabi, yun po is sa perspective ng ni Elijah. Pero sabi nga po, it seems like God's work had failed and everything depended on him. So marami po sa atin, di ba, na parang gusto nating parang lahat nakadepende lang sa atin eh. 'Di ba po? Pero hindi 'yun yung gustong makita or parang hindi 'yun yung gustong iparanas sa atin ng ating Panginoon. Pero sinabi po ng Lord sa verse yun nga po sa verse 18 na yet I reserve 7,000 in Israel. So kung titingnan po natin, 'di ba? Hindi naman po sinabi ng Lord na you preserve 7,000. Instead, sinabi ng Lord is I have reserved 7,000. So God was reminding Elijah, 'di ba po, dun sa story na yun, that he had been working all along, 'di ba? Even in places Elijah could not see, while Elijah saw one faithful person, God saw 7,000. Diba? So, kaya lagi po tayong nire-remind din lagi diba nila pastor, na lahat po ng titignan natin yung bigger picture pa. Diba na parang, eto nakafocus lang tayo sa isa nating wini-win, sa isa lang nating dinidisciple. Tapos nagpe-pray tayo sa Lord ng growth. Paano tayo magkakaroon ng growth, diba po? Sa tribes na meron tayo, kung itong isa na, di pa nga natin sure kung susunod ba yan or magpapatuloy ba yan. Pero yung focus kasi natin nasa Kanya. Diba hindi tayo umaalis dun sa tao na pinagfo-focusan lang natin. That's why, yung expectation, yung disappointment na naranasan natin is nang dahil din po talaga sa focus lang din na meron tayo. Di ba nakafocus lang tayo sa isang tao Hindi natin tinitignan na mas ibigay pa yung time and effort natin sa iba pang tao. Di ba? Lalo na po ngayon, sobrang lawak po talaga na pwede pa nating paggalawan in terms of winning people. Di ba? Andyan yung Facebook, Messenger, sa lahat po yung mga bago nga po ngayon na win lang sa threads. Di ba? Hindi po natin sila kakilala, but those kind of effort and time na ibinibigay po natin, 'di ba, via social media is malaking help po. 'Di ba? Kaya wag lang tayo magfo-focus sa isang tao lang. 'Di ba? God want us to see the bigger picture. 'Di ba? Na kahit isa lang po yung nakikita ni Elijah or yung sarili na lang niya yung nakikita niya doon, the Lord saw 7,000. 'Di ba? So imagine, kung ganun po tayo mag-look then sa mga bagay na meron sa paligid natin, makikita po natin yung assignment na pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. So sabi nga po, sometimes we are like Elijah. Di ba? So paki-comment nga po kung isa ka rin sa mga naging Elijah, kung nagkaroon ka rin talaga ng character na meron siya. Di ba? So sabi nga po, yun nga po, as leaders and disciples po talaga na nandito po sa ating live and patuloy po na nag-i-engage, di ba? Ma-feel po talaga natin or hindi po talaga tayo, kumbaga, exempted, di ba po, to feel discouragement sa ating mga buhay. But, yun nga po, patuloy po talaga sana tayong dumepende sa ating Panginoon. Kasi ako po personally talaga, so much disappointment po talaga yung nafe-feel ko sa sarili ko. Bakit? Kasi nung nakita ko po yun, gumulo na yung hindi naman sa parang gumulo, pero parang nagkaroon po talaga ng breaking din talaga yung Lord sa akin. Bakit? Kasi nakadepende na lang po pala ako sa sarili ko. Di ba na kahit pala nagpe-pray ako, kahit pala nagde-devotion ako, makikita po talaga siya sa growth and sa, sa fruit na meron po tayo. Di ba? Tayo po mismo makakakita niyan. And try to observe, di ba? Your cell group. Your cell group lang po, hindi na yung buong tribe. Yung paglilingkod mo mismo sa ating Panginoon. Ano kayang fruit yung meron ka? 'Di ba? Ano kayang paglilingkod yung meron ka? Kasi as long as your heart is not depend talaga sa ating Panginoon, doon talaga makikita po natin na hindi maayos 'Di ba? Meron pa ring hindi nasosurrender sa ating Panginoon. That's why, sabi nga po, made-discourage talaga tayo if hahayaan lang natin na tayo mismo ay dumepende sa ating mga sarili. 'Di ba? Sabi nga po, we feel that we have to save everyone,
to fix everyone or to change everyone. Pero that's not our responsibility. Di ba lagi po tayong nakatutok kasi minsan or parang naka-focus sa mga bagay na hindi naman pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ano po yung pinapagawa sa atin ng ating Lord? Di ba? To win people, to disciple people. Pero bakit pumapasok sa isip natin na we need to save everyone? Kailangan ko siyang ayusin. Di ba? I can fix him. Di ba? Pero hindi po talaga eh. Di ba? Ang Lord po, ang Lord na po yung may kakayahan lang magbago ng puso ng isang tao. Our part is to pray, to guide, to lead, and to share the gospel po talaga sa mga tao. Di ba? Hindi po natin siya responsibility na kailangan mabago ko siya, kailangan ganito siya. Di ba? Kundi po talaga, dapat mailapit natin silang tunay talaga sa ating Panginoon. So, ang magmamatter po dito is, are we parang still winning for the sake of numbers or for the sake na sila po ay maging kagamit-gamit din para po sa ating Panginoon? So, sabi nga po, our responsibility is to stay faithful, di ba po, sa ating Panginoon by sharing the gospel, loving people, and making disciples. So God's responsibility is to bring conviction, transform lives, and produce the harvest. So, yun nga po, nais talaga ng ating Panginoon na wag ka nang mag-quit, di ba? Yung mga nakakaisip pa rin na gusto na nilang mag-quit, it is a reminder, di ba? Ang Lord na mismo ang kumikilos at kumakausap sa'yo na tigilan ang gantong mga negatibong pag-iisip. Diba? And to focus, diba, sa paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. So sabi nga po, so don't stop sowing the seed just because you cannot see the fruit, but continue serving faithfully because even when you cannot see God's work, He is already preparing the harvest. So ang tanong po is, are we ready for the harvest time? Ayan, so sige nga po, answer nyo nga po yun sa ating comment section. Ayan, so yun po, patuloy po sana talaga tayong ma-encourage by the life of Elijah. Di ba makita po talaga natin that quitting is not winning. Amen po ba? So yun po, I hope na this message remind us po talaga to move forward, to continue, and to make disciple. Di ba? Go lang po talaga tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So for our conclusion, sabi po dito, don't give up before the harvest. God has called us to be faithful while He brings the harvest. So let us continue serving, sowing the seed, winning souls, and making disciples, trusting that God will bring the increase in His perfect time. Ayan. So hayaan niyo po muna na tonight ang Panginoon is kumilos at mangusap po sa puso talaga ng bawat isa sa atin. Diba? That yun nga po na wag talaga nating i-measure lang. 'Di ba? Sabi nga po ng Lord or ang nais po talaga i-remind sa atin ng Panginoon is do not measure, 'di ba, your ministry by what you can see today. 'Di ba? Lumabas po tayo sa box, lumabas tayo sa comfort na meron po talaga tayo ngayon, 'di ba? Measure it beyond or measure it by your faithfulness to Him. 'Di ba? Kung tatanungin, faithful ka ba kasi talaga sa Lord? 'Di ba? Kasi kung hindi pa rin, kung may moment pa rin, kung may part pa rin, it's time for you to surrender para po talaga maging maayos yung paglilingkod na ginagawa mo or ginagawa natin sa ating Panginoon. So the seed you plant today may become someone else's harvest tomorrow. So don't give up, don't lose heart, and don't quit. So be faithful until the harvest because the God who called you is the same God who will bring the harvest in His perfect time. Amen po ba? So para po sa ating closing prayer, ay inanyayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay magbawat po ng ating mga head, ipikit po natin ang ating mga mata, unti-unti po natin kausapin talaga ang ating Panginoon para po sa isaayos ang ating pong buhay pananampalataya. Ayan. So sige po, let's pray. We praise you, Heavenly Father, Panginoon, Lord God. We thank you, Panginoon, sa muli mo, Panginoong paalala, Lord God, sa bawat isa, Lord God, who feel discouraged, Panginoon, sa mga taong nais na, Panginoong, huminto, mag-quit, umalis, Panginoon, Lord. Tonight, we pray and I pray for them, for those people, Lord God, na patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, ng iyong pong banal na spirito, Lord God. I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, anuman pong hamon sa buhay, Panginoon, ang harapin pa ng bawat isa sa amin, Lord God. Continue to heal and to refocus, Panginoon. Help us, Lord God, na muling mag-focus, Panginoon, sa pananampalataya, Lord God, na ginagawa namin, Lord God. Lord, despite of any circumstances, Panginoon, sa buhay ng bawat, narito, Panginoon, bawat buhay, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, I pray na patuloy mo po i-align, Panginoon, ang kagustuhan namin, Panginoon, sa iyong kagustuhan, Lord God. Lord, help us to see
beyond what we cannot see, Panginoon, as of today, Lord God. Patuloy mo kaming i-remind, Lord God, that the harvest is coming. Still, Panginoon, na kami ay nadi-discourage, nahihirapan at napapagod as of tonight, Lord God. Patuloy mong i-comfort, Panginoon. Patuloy mong i-heal, Lord God, at patuloy mong samahan ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, sa muli naming munti naming paghiwa-hiwalay, Lord God, patuloy mo po kaming gabayan, Lord God. Patuloy na magkaroon ng reflection and application, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God, na hindi lang namin ito basta napakinggan lang, Lord God, kundi mangusap ka talaga, Lord God, sa puso and sa buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, as we continue to praying, Lord God, I extend the prayer, Panginoon, especially, Lord God, sa bawat kabataan, Panginoon, na nakaka-feel, Panginoon, ng takot, ng pagod, Panginoon, ng discourage, Lord God. Is I pray na patuloy mo po silang bigyan pa, Lord God, ng strength, Panginoon, na patuloy na kilalanin at lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, we know that this is not the last time or end of our life, Panginoon, na hindi kami makakapaglingkod sa iyo, Lord God. But then, Lord God, I pray na patuloy mong gamitin ang bawat primary, bawat leaders, bawat disciples, and the new invites, Lord God, na narito, Lord God, na mas maging better, Panginoon, itong nation na meron kami, Lord God. Lord, I pray na patuloy mong patuloy mo, Panginoon, na extend, Panginoon, ang iyong mercy, Panginoon, ang iyong forgiveness, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Lord God, sa bawat isa pa, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin, Lord God. Lord, by the life of Elijah, Lord God, I hope and we pray, Panginoon, na patuloy kaming hindi ma-discourage, Lord God, bagkos, Panginoon, patuloy na mag-go and patuloy, Panginoon, na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, patuloy ka naming itinataas, Panginoon, sa gabi na to. We give you all the glory and praises. In His name we pray. Amen and amen. So muli po, good evening and God bless, mga ka-bonfire. There's only one thing I ask, only one thing I seek, to dwell in your presence, dwell in your presence, all the days of my life, every breath that I breathe, wanna dwell in your presence, dwell in your presence. I wanna dwell all the days. I wanna dwell all my days. Your voice is calling my name, and Lord, I'm responding. When you knock, I come running. My heart will not be afraid. Lord, you are my shelter. I'm safe with the Savior. There's only one thing I ask, only one thing I seek. I wanna dwell in your presence, dwell in your presence, all the days of my life, every breath that I breathe. I wanna dwell in your presence, dwell in your presence. I wanna dwell all my days. I wanna dwell all my days. Your voice is calling my name, and Lord, I'm responding. When you knock, I come running. My heart will not be afraid. Lord, you are my shelter. I'm safe with the Savior.
It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. It's worth it. It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. It's worth the wait to see your goodness, to see your goodness. Your voice is calling my name, and Lord, I'm responding. When you knock, I come running. My heart will not be afraid. Lord, you are my shelter. I'm safe with the Savior. Your voice is calling my name. Lord, I'm responding. When you knock, I come running. My heart will not be afraid. Lord, you are my shelter. I'm safe with the Savior. Praise God and thank you, Jem, sa message na hinatid nyo sa bawat isa. At alam ko, marami din tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post sa ating mga social media site ang inyong takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nagbo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders, sa ating mga disciples. And kung invite ka po dito ngayon, we encourage na kayo rin po ay maka-join sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan nating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin ay maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone na patuloy tayong sumubaybay sa ating online simbahay this coming Sunday. So Sabado pa lang andun na i-encourage natin ang ating mga friends, family, and in-encourage din natin sila na i-rally ang ating invitation Sabado pa lang para Sunday ng umaga ay sama-sama tayong makinig at sumamba sa ating Panginoon at makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless.